Nakita nyo sa likod natin mga kabayan, no? Lumubog na po yung araw. Ating Facebook page ay na-report dahil sa mga sunod-sunod na violation ay baka mawala. Kaya ang ginawa ko na lang ngayon mga kabayan, pinagdi-delete ko na lang yung mga video ko kahit napakaraming views. Yung iban mga 2 million views, mayroon pang 3 million views do. Ganito na po kalamig ngayon dito sa Anook City, Greenland. Dahil sa unti-unti na pong lumalamig, ang mga tubig po dito sa mga lake ay kaya niya na pong patigasin. Ito po, yelo na po ito mga kabayan. Ito po, unti-unti na po siyang nag-yelo. Kaya ito sa gilid, ayan po siya. Natitipak na po ito siya. Yan, pagka lumalamig na siya, pwede ka na pong makalakad dyan. So, nandito tayo ngayon sa isang area. So, kung napapansin nyo mga kabayan, yan, medyo madilim na po dito ngayon sa Greenland, no? Ang oras natin ay alas 6 na po. Ito na talaga yung totoong gabi mga kabayan, no? Dahil sa Greenland, kapag panahon po dito ng winter, halos hindi mo po makikita dito yung araw at mabilis po dito dumilim. Mga alas 3 mga kabayan, minsan wala na pong araw dito. Tapos minsan hindi na po sumisikat yung araw dito. Yan, samahan nyo ako mga kabayan. Papasyal-pasyal tayo dito sa lugar na ito napuntahan natin. Yan, kita nyo yung babae sa likod natin. Medyo tahimik siya. Bumalik ako ngayon mga kabayan sa aking YouTube channel. Balik na naman ako dito sa pag-content sa YouTube. Focus na naman ako. Dahil mga kabayan, yung ating Facebook page ay na-report. So, ayun, medyo nalungkot tayo. Dahil nanganganib yung Facebook page ko na dahil sa mga sunod-sunod na violation ay baka mawala or i-delete ni Meta o ni Facebook. So, ngayon, ginawa ko mga kabayan, pinag-re-review ko kung ano yung mga violation ko kasi na-aware tayo eh. Ang Facebook ko pala mga kabayan ay umabot na po ito ng 2 million followers. So, hindi ko po akalain na aabot ako sa ganitong followers. Ang sa akin lang talaga mga kabayan, nag-umpisa lang talaga ako gumawa ng Facebook page para meron po akong remembrance or alaala dito sa Greenland na yung mga ginagawa ko dito. Kasi ako mahilig ako mga kabayan mag-video sa mga ginagawa ko. Yung mga lugar na napuntahan ko, gaya ng Saudi. Napuntahan ko sa Saudi, may mga YouTube din ako, Facebook na ginawa dati. Pero hindi lang tayo nag-trending doon. Dito lang talaga ako nag-trending at nakilala sa Greenland. Dahil itong Greenland ay medyo kakaiba talaga ito. Wala po siyang puno, puro bato, walang pong mabuhay na mga damo, at wala talagang tutubo dahil kahit summer ay malamig. So, hindi pa masyadong kilala yung Greenland dati. Ngayon yung pumunta na ako dito, yun, nagbablog ako, marami ang namangha. Bakit sa winter ay walang araw, bihira lang yung araw, tapos sa summer naman, kabaliktaran, puro naman araw. Kaya yung iba na nag-follow sa akin sa Facebook, alam ko, gusto nila itong lugar na malaman ko ano yung buhay dito. Hindi naman sila nag-follow sa atin dahil gwapo tayo or kilala na tayo, sikat na tayo dati. Ang iba nun, nag-follow lang talaga kasi gusto nilang malaman kung ano yung buhay dito sa Greenland. Yung iba naman ay gusto kung paano makapunta dito at makapagtrabaho. Kasi nga dito sa Greenland ay maganda naman talaga dito yung kitaan. Kung nasa Pilipinas ka na isinwerte, maganda dito. Ang problema lang mga kabayan, dahil sa pag-content po ng trabaho papunta dito sa Greenland, ay na-restrict po yung account ko, no, sa kabutihang hangarin ko na makatulong sa ating mga kapwa, ay talagang na-restrict ako mga kabayan. Sunod-sunod po. Nung dati na gumagawa ako ng content about sa pag-a-apply trabaho, maliit pala yung followers ko mga kabayan, ay wala naman akong mga restriction, wala naman akong natanggap na bawal kang mag-content ng ganito. Na ngayon nakatanggap ako na yung mga content ko, lahat mga kabayan halos sa mga paano mag-apply. Pero yung ibang content ko dito sa Greenland, wala naman siya. Yung may restrict lang talaga dun, yung hiring po ngayon, yung recruitment ko, yung work in GL. Kasi mga kabayan, ako talaga ay nagmula talaga ako sa work in jail na recruitment. Doon po ako nag-apply. Online lang po talaga. Kasi mga kabayan, dati naririnig ko na yan na bawal talaga daw yung mga cross-country, lalo na pag wala pong mga job order or binibigay na job order galing sa Pilipinas, bawal po talaga yan sa POAA.
Ngayon, ang nangyari, nakatanggap ako ng notification na due to legal request of Department of Migrant Worker na yung aking video ay na-restrict. Ibig sabihin, may nag-request mga kabayan na yung video ko about nito ay ni-report siya. Ibig sabihin lang nun mga kabayan ay may nag-report sa mga video ko about sa pag-apply dito sa Greenland. Kasi nagtuturo ako kung paano mag-apply papunta dito sa Greenland, kung anong gagawin mo kapag ikaw ay cross-country. Actually, ang cross-country na yan ay hindi talaga yan nire-recommend sa Pilipinas dahil marami po ang na-scam, marami po ang napirahan, dyan po lumalabas ang mga scammer. Ngayon mga kabayan, kung ikaw naman ay marunong sa mga papel, alam mo po sa sarili mo kung ano yung tama, ay malaking tulong din po ang apply online. Ayun po ang kagandahan. Gaya sa akin, wala po akong binayaran kahit ni piso. Galing po ako Saudi Arabia kasi wala po akong binayaran na placement pay sa mga agency. Wala po. Zero po ang binayaran ko. Sa kakapus ko siguro ng ganun na kung papunta ka ng Greenland, wala pong placement pay pag cross-country. Pag sa Pilipinas, may cross-country. Siyempre, may mga nagko-comment. Hanggang sa siguro kumalat-kalat na din yung mga post ko about sa trabaho. Sabi ko dito sa Greenland, pag makahanap ka dito ng mga employer online, pwede ka mag-apply kahit sa Pilipinas pa. Sabi ko doon sa mga post ko. Hanggang sa nireport tayo, mga 20 na video ko mga kabayan yung nireport nila. So medyo mabigat yan pag ganyan ng mga violation sunod-sunod. So ako'y kinabahan dahil ang Facebook ko, 2 million followers na yan. Ako, yung kumikita niya siya ngayon, pero hindi ako nanghihinayang sa kita. Kaya ang ginawa ko, pinagdi-delete ko na lang yung video na may mga restriction at saka lahat po ng mga text or mga info na about sa trabaho abroad, dinilit ko na po kahit man sabihin ko na wala akong masamang intensyon dahil yun ang pagkakaintindi doon sa YouTube, doon sa Facebook na nag-report sa akin kaya lumalabas siya na fraud or scam. So bakit nangyari yung ganun? Dati pa yung recruitment ko na work in GL mga kabayan ay talagang nag-hire ito. Pero nung nakaraang mga 6 na buwan siguro, nakatanggap din sila na yung mga video nila hindi na po available sa Pilipinas, hindi na po makita dahil meron daw nag-report. So ako naman, hindi naman ako na-report pa noon kaya hindi pa tayo sikat, hindi pa tayo kilala. Ilan pala yung followers ko noon. So hindi ako naging aware sa sarili ko kasi wala naman akong hindi naman ko konektado sa kanila. Kaya ang nangyari, ako naman yung report nila. So yun, pinagdi-delete ko na lang. Okay lang sa akin kahit hindi ako kikita dyan mga kabayan kasi 2 taon naman ako dito sa Greenland na hindi kumikita sa Facebook ko. Kasi sa YouTube lang talaga ako nagpo-focus dahil sa YouTube hindi masyadong maraming basher, wala masyadong magmi-message sa'yo na ganun, ganito. So kahit hindi mo sila ma-entertain, okay lang dito sa YouTube. Ito yung gusto ko dati sa YouTube. Siyempre, nabigyan na ako ng pagkakataon na kumita tayo sa Facebook. Yun, kinagat na din natin hanggang sa gumagawa ako ng video. Talagang napakarami talagang nanonood mga bayan. Mga million views din yung pinagdi-delete ko. May 5 million pa nga doon about sa trabaho. Kasi marami talagang gusto mag-apply dito. So, yan, sinunod ko na lang kung ano yung gusto nila para mawala lang yung mga violation at babalik yung Facebook ko sa health mga bayan. Kasi yung Facebook ko ngayon pulang-pula dahil sa mga restriction na sinasabi no na scam or fraud daw yung mga ginamit ko na mga video. At saka mayroon pong gumagamit ng pangalan ko, nagmi-message sa mga aplikante na ganito, nanghihingi ng pera. Siguro yun mga kabayan, isa sa nagpa-trigger. So yung tao talaga mga kabayan, no? Minsan kahit mabuti yung hangarin mo, meron talaga ding sisira sa iyo ng mga ibang tao. Pero wala akong sinasabi kung talagang may sumira talaga sa akin o may nag-report. Kasi bakit nakatanggap po ako dito ng notification sa Facebook sa mga restriction ko na due to legal request po sa Department of Migrant Worker na kailangan yung video ko ay i-hide nila. So nag-appeal naman ako. May time na na-approve, nagme-message sa akin yung Facebook na sorry daw na misinterpret lang daw sila. Pagka ako naman, pumula na naman mga kabayan, so pabalik-balik, hanggang pinagdi-delete ko na lang talaga. O ngayon, dahil ako'y naalarma,
gumawa ako ng bagong Facebook page mga kabayan. Ito po, Pinoy Family in Greenland. Sana po i-follow nyo din ako sa Facebook page ko mga kabayan na bago. Kasi sabi ko baka mabura itong Facebook page ko, wala akong backup. So mabuti na lang makagawa tayo ng bago para malaman din ng tao. At saka yung mga video ko, may ma-upload din ako dito. Kasi sa akin mga kabayan, masaya na ako na maiwan lang yung Facebook page ko kahit hindi ako kikita dyan. Dahil yung gusto ko maalala lang ng mga tao, makita ng tao kung ano yung itsura ng Greenland. Kaya ang ginawa ko na lang ngayon mga kabayan ay nag-focus muna ako dito sa YouTube. Baka kung kaya ko mga kabayan, araw-araw na po ako dito gagawa ng video. Sana ay suportaran nyo naman ako dito sa aking YouTube mga kabayan. Ang gusto ko lang naman dito ay maibahagi ko kung ano pong itsura dito ng Greenland. Sa ngayon, ito na po yung medyo unang snow na makapal-kapal siya. At hindi na po natunaw dahil nag-minus degree na po mga kabayan. Noong mga nakaraang buwan, nag-snow naman siya pero nawawala, natutunaw. Dahil umakyat yung temperature sa 0, 2 degrees, 3 degrees. Pag ganyan mga kabayan, matutunaw lang din yung snow. Pero pag nag-minus degree, minus 1, minus 2, aakyat, bababa ng bababa, yun na po yung tendency na hindi na talaga matutunaw yung snow. Kung baga titigas na lang siya. Pag nag-snow naman, dadami at tatambak. So tingnan nyo sa likod natin, meron po ditong parang nag-iisang bahay. Dito po ata yung rentahan ng mga skiing kasi itong lugar nito mga kabayan, may lake po sa baba. Pwede ka pa mag-skiing din. Punta dito. Marami po ditong nag-skiing kapag winter. Sa totoo lang mga kabayan, hindi din madali yung maging isa kang content creator kasi kailangan mo ding mag-ingat sa mga sasabihin mo, sa mga gawing video mo na hindi ka po ma-restrict kasi may mga bawal talaga dito. Parang nadidisiplina ka rin dito mga kabayan sa pagbablog. Dapat mayroon ka talagang pagtitimpi o pagpigil sa sarili, lalo na yung mga tao kung anong sinasabi. Minsan halos murahin ka na mga kabayan, no? Halos minsan gusto nila patayin ka na lang nila dahil naiinis na kahit wala ka namang ginawang masama sa kanila. Pag check mo naman ng mga profile nila, halos hindi mo naman makita dahil nakalock. Pero ako marami akong natutunan mga kabayan sa pagbablog ko. Hanggang hindi ako sumuko sa pagbablog ko dahil alam ko mayroon talagang mararating mga kabayan. Kaya sa ngayon hindi ko inaasahan na aabot po sa ganun kadami yung followers ko sa Facebook page na 2 million. Dahil sa pagbablog ko mga kabayan, kahit paano ay nakatulong-tulong din sa akin sa mga gastusin. Nakatulong ako sa mga kapatid ko. Ngayon sa Facebook ko, tumigil muna yung income ko dahil nga nasuspended tayo. Gusto kong ayusin muna. I-delete ko muna yung mga video na bawal sa Facebook, lalo na yung paano magtrabaho abroad. Ang iiwan ko na lang ng mga video ay yung mga ganda ng view dito sa Greenland at yung mga hindi nakakasakit sa mga tao. At yun ang gusto ko sa aking Facebook page, na magiging healthy po siya at hindi po siya magkaroon ng violation. Dahil maraming mga tao mga kabayan na minsan i-report ka lang at pag na report yun kung marami sila mga kabayan ay siguradong maaaring mawala yung Facebook page mo. Ito po mga kabayan, ito po lake po ito hanggang dun po sa ibaba. Sa ngayon ay nagunti-unti na po siyang nagpo-frozen sa gilid, yung gitna hindi pa po. So hindi po siya safe na lakaran. Pero pag tumigas na yan mga kabayan, siguro aabot na lang siguro yan ng mga 1 linggo. Kayang-kaya na yan patigasin mga kabayan ang lake na yan. Dahil magpo-frozen yan hanggang dun sa dulo. So dito na sila mag-i-skiing. So yan po yung lake na yan mga kabayan. Oh. Hanggang dito po, meron po yung lake dito. Pero ang dito, tumigas na po siya. Ito po yung lugar natin dito, napakatahimik. Ito yung view natin dito mga kabayan. Oh. Ayan. So may mga bahay naman dito. Yan po. Kaso medyo malayo siya sa mga bilihan ng mga pagkain. Dahil wala po ditong grocery store na malapit. Nandun pa po sa unahan. Tapos mayroon po ditong nag-iisang ano ba to, pwesto mga kabayan. Parang yan yung rintahan ng mga skiing. Tapos dun sa unahan, mayroon namang mga bahay din dun. Ayun po. So napakalawak po ng lugar dito. Napakarami pa pong area dito mga kabayan, no, na walang katao-tao. Ayan po. So kung dito mga kabayan, kayanin mo kaya dito. Kung dito yung bahay mo, tapos malayo pa yung grocery store mo. Malayo pa yung grocery store, dapat meron kang sasakyan dito. Kasi kapag panahon ng winter ay napakalamig. Lalo na pag nag-snowstorm.
Nakita nyo sa likod natin mga kabayan, no? Lumubog na po yung araw dahil may guhit po doon ng orange. Dito po yung paligid natin habang naglalakad tayo. Ito po daanan po ito mga kabayan. May mga bahay po sa unahan. Kung wala ka pong sasakyan dito ay maaari ka pong maglakad dito. Dahil dito mga kabayan hindi po siya nadadaanan ng bus. Mayroon namang bus stop dun sa unahan pa, yung bus stop. Kaya itong lugar na ito mga kabayan ay medyo nasa dulo na siya. Kailangan mo nang gumamit dito ng sasakyan kung dito ka magkabahay. Dahil napakahirap lalo na pagka snowstorm, mahirap po siyang akyatin. Kung gagamit ka ng taxi kung walang kasasakyan. Pero dito ang alam ko, medyo mayayaman yung mga tao dito. Sabi nila dahil halos ng mga tao dito may sasakyan sila. Tara, samahan nyo ako. Pakita ko dito sa inyo yung view at kung gaano ba katahimik dito. Dito mga kabayan, marami pang bakante dito. Pwede pang patayuan ng mga bahay. At dito naman may mga bahay dito. Napansin mo talaga yung lugar kung gaano katahimik. Ito na bahay parang bakante pa siya, wala siyang ilaw. Ibig sabihin walang nakatira or umalis lang. Itong may mga ilaw, yan na yung may mga tao na. So ito mga kan, pwede na yung tirahan, no? Ayan. Tubig! No, tapak! Ayan, nandito kami ngayon mga kabayan sa ito yung anak ko naglalaro sa snow. Ayan, mga yelo mga kabayan, naapakapaka niya. May tubig kasi, no. Kaya yun mga kabayan, yun po yung violation ko ngayon. Na dahil ni-request daw sa DMW yung mga video ko. So ang ginawa ko ngayon, yung mga video ko na may mga million views patungkol po sa pag-a-apply papunta po dito sa Greenland, ay pinang-delete ko na po yung mga video. Halos ng mga video ko mga kabayan, hindi naman tungkol sa pagtrabaho dito. Kadalasan naman kasi na video ko dito yung mga nag-trending mga kabayan, yung mga bakit may araw dito, bakit maliwanag pa rin kahit gabi. So ganyan po yung mga nag-trending. Mayroon ako mga nag-trending na video din sa mga trabaho pero kukunti lang. Kasi yung video ko ay nasa 20 mahigit about po dito sa trabaho. Tapos may mga text din na sinasabi ko na kapag cross country, no placement pay. Kapag sa Pilipinas may placement pay. Tama naman talaga yung sinabi ko. Yun lang, mali lang talaga dun sa Pilipinas kasi wala kang agency o recruitment. So, nami-misinterpret nila. Baka maaari kasing gamitin sa mga scam. Kaya yun, na-report ako. So, ang ginawa ko, nanganganib yung Facebook page ko. Baka dahil sa sunod-sunod na mga kabayan, yung mga violation na dumating sa akin, pinang-delete ko na yung mga about sa mga trabaho. Kaya baka maaaring mawala yung Facebook page ko. Kaya gumawa ako ng bagong Facebook page ko. Ito po, Pinoy Family in Greenland po. Sana po supportaran nyo pa rin ako. Sa akin, walang problema mga kabayan kahit hindi po ako kita sa Facebook page ko kasi 2 taon po ako dito sa Greenland nagbablog na wala akong kita. Dahil ang Greenland ay hindi po kabilang sa Facebook monetization. So bigla lang ako nagka-earnings nung pagbalik ko dito galing bakasyon. Siguro nakatatlong sahod pa lang ako mga kabayan ngayon bago na detect na naman na hindi na ako pwedeng kikita naman dahil sa mga violation. Pero okay lang yun mga kabayan. Ang importante sa akin, hindi lang mawala yung Facebook page ko dahil nandun po yung mga remembrance ko. Mahilig kasi ako mga kabayan sa video talaga na kinukunan ko yung sarili ko kung saan po na ako na lugar, kung saan po ako nagtatrabaho para pagtanda ko po, masaya po ako na makikita yung mga ginagawa ko dito sa Greenland. Dahil sa Greenland mga kabayan, hindi ko po pinapangarap talaga na tatagal talaga ako dito. Kasi gusto ko talaga mag-for good sa Pilipinas pag may pera na tayo. Dahil itong Greenland ay nakadepende po sa tao kung gusto niya po. Ganito, tahimik, walang gulo. Ito po, maganda po dito sa Greenland. Pero kung ikaw naman yung tao na sanay ka po sa Pilipinas na yung klima ay medyo mainit-init, presko yung mga makain mo, may mga gulay, mga tanim, lahat ng mga pagkain halos kompleto po. Pwede kang gumala kahit saan. Ayan po, mas maganda po sa Pilipinas. Ayan lang po ang advantage mga kabayan at may disadvantage din kung dito ka po sa Greenland. Yung mga tao na hindi sinuwerte sa Pilipinas, tapos napunta dito sa Greenland at kumita, nakapag-ipon, ayan, mas maganda sa Pilipinas pa rin mag-forgo dahil doon nga tayo nasanay. Doon yung kabuhayan natin na doon tayo nag-umpisa. Kahit sila dito mga kabayan, ayaw din naman nila kasi tinatanong ko sila kung okay ba sa inyo kung sa Pilipinas din kayo titira.
Sabi na parang hindi daw nila kaya na malayo din sa lugar nila. Kasi napakahirap daw yun mga kabayan kasi nasanay na sila dito sa lugar. Ito na yung hinahanap ng katawan nila. Punta kami dito sa may mga duck mga kabayan. Alam nyo ba dito mga kabayan? May mga duck din dito sa Greenland. Pero hindi ko alam mga kabayan kung saan sila pupunta kapag taglamig. Kasi mawawala na din sila dito. Dahil wala naman din silang malalanguyan dito. Dahil ito po ay titigas na po ito. Ito pong lake na ito. Mag-yellow po ito dahil sa sobrang lamig. Yan yung anak ko nandito siya. Nilalamig siya kasi yung gloves niya tinanggal niya kanina. You like to play here? Ang baba daw siya. Marami na oh. Ito yung anak ko mga kabayan. Kinahabol nila yung mga pato. Ayan, parang gutom ata yung mga pato. Yung kumakain sila ng snow. Ayan, kumakain pala sila ng snow. Hindi ko alam mabusog ba sila dyan mga kabayan sa kinakain nila. Ayan. Wala namang pagkain, puro snow lang. Dapat nagpalitan ng tinapay pa kanina. Kaya yan. Sige lang. Pwede namin sila ipalis mo. Huwag palisin, lapitan nyo lang oh. Hindi, siyempre mahulog si Amaya. Magtakbuyan nga yun pa. O bunita gina, mamudagan gina. Pasag di lang Maya. Diretso gina ka sa dagat. Lubin. Kwanto. May balak siya eh. No! Mahulog ka. Hulog! Yan po yung mga pato. Maraming pato po dito pinapakain nila. Tapos ayun po yung misis ko. Nagkita sila nung inaalagaan niya sa kindergarten or sa daycare center. At saka yung anak ko na babae. Yan, kabarkada niya. Kasing edad niya yung babae na yan mga kabayan. Oh. Ayun yung anak ko nag-slide sa snow. Oh, no! Shh! I got you. Wakwak na wakwak. No. Shh! Don't touch. Maya, don't touch. What do you want to see to quack quack? Quack quack ang tawag niya eh. Come here. Balot na balot siya. Kaso nilamig siya dahil tinanggal niya kanina yung gloves. Come here. Ito po yung mga pato mga kabayan o duck. Ito po ay mawawala din yan dito dahil wala na silang lalanguyan. Titigas po yan dito. Ito po yung lake na ito ay sa sobrang lamig po. Tumitigas po ito. Nandito tayo ngayon mga kabayan. Ito po yung simbahan dito. Yung sabi nila mga kabayan, ito po ay Lutheranism. Ayan po yung simbahan dito or parang major branch ng Protestant. Basta ganyan na pula. Tingnan nyo yung mga damo dito. Meron na po siyang mga snow at yan, tumba na yung damo na yan. Papatayin na yan ng snow mga kabayan. At ito po yung itsura natin, no? Namuti na talaga. Yan. Ito. Ngayon mga kabayan, pauwi na kami ng bahay kasi medyo dumidilim na din. At may pasok pa kami bukas. Araw kasi ng linggo ngayon. Family day yan pagka araw ng linggo dito sa amin at Sabado. So hanggang dito na lang po mga kabayan yung aking video. Sana huwag niyo po kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel para sa mas marami pang mga video. At ingat po kayo palagi and God bless you all po.